So ito na mga kabatid, nako, meron na namang isang DDS vlogger mga kababayan ang iiyak. Dahil nga mga kabatid, formal na po na maghahain ng kaso, itong PNP mga kabatid dito sa isang vlogger mga kababayan na nagpakalat po ng fake news na di umano mga kabatid ay i-raid daw mga kababayan ng PNP at ng NBI itong bahay ni former President Duterte dyan sa Davao, na kung saan mga kabatid nagdulot po ito ng pagkabahala sa mga taga-suporta ni former President Duterte. So ito na mga kababayan, PNP formal na pong maghahain ng kaso mga kabatid sa nasabing vlogger. Kung sino may vlogger na yan mga kababayan, atin pong alamin dito sa video ito. Pero bago ang lahat mga kabatid, One Talk PH nga pala mga kababayan, nagbabalik po para sa panibagong update at inaanyayahan ko po yung ating mga bagong viewers dyan na hindi pa nakapag-subscribe mga kapatid. Please lang mga kababayan, mag-subscribe na po kayo at paki-turn on na rin yung ating notification bell mga kapatid para every time na may ina-upload tayong bagong video dito sa ating channel mga kababayan ay mano-notify po kayo. And also guys, paki-like po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So wag na natin patagalin to mga kapatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Nagsampa na ng reklamo ang Joint Anti-Fake News Action Committee ng Philippine National Police laban sa isang lalaking vlogger sa Davao. Ito ay matapos matukoy ng pulisya na ito ang nagpakalat ng impormasyon na nireid ng nasa 30 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at 90 Special Action Force o SAF Commandos mula sa Luzon ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao. Grabe, Sinabi ni PNP PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, nagpakalat ng fake news ang naturang vlogger dahilan para sumugod ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa bahay nito. Eto mga kabatid, kung matalino kang taga-suporta ni former President Duterte, di ba? Dapat, noong marinig mo yung balita na sinasabi ng vlogger na di umano i-raid ang bahay ni former President Duterte, dapat nagtanong ka muna. Ano po ba, boss, kung sino ka bang Poncio Pilatong vlogger ka dyan, ano po ba ang dahilan kung bakit i-raid ng mga otoridad ang bahay ni former President Duterte or yung bahay ni Tatay Digong? 'Di ba? Hindi po ba nakakulong na si Tatay Digong sa dahig? Dapat ganon mga kababayan, para hindi kayo magmukhang uto-uto. 'Di ba? Ang problema kasi noong sinabi lang ng inyong vlogger, ng inyong fake news vlogger na i-raid ang bahay ni Tatay Digong, nako, naniwala din agad kayo. Isang patunay lang yan na mga uto-uto kayong mga DDS vlogger. 'Di ba? Hindi man lang sumagi sa isip nyo, bakit i-raid pa? Nakakulong na nga si Tatay Digong. 'Di ba mga kapatid? Napakasimple lang yan 'Di ba? Ang kaso ni Tatay Digong, 'di ba? Nililitis na ngayon sa ICC. So wala nang rason mga kababayan para i-raid pa ang bahay ni former President Duterte. Pero mga kapatid, itong mga DDS itong mga DD shits, itong mga taga-suporta ni former President Duterte, hindi man lang naisip yan mga kababayan, Isang katunayan yan mga kapatid na mga uto-uto po sila mga kababayan dahil naniwala sila, hindi man lang kinumpirma mga kapatid kung totoo ba at may basihan ba yung sinasabi niyang raid. Tuloy! Ang napahil po na kaso ay violation po ng Revised Penal Code Article 154 o ito po yung unlawful use of means of publication and unlawful utterances of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act 10175 o ito po yung Cybercrime Prevention Act of 2020. Ang naturang vlogger ay nag-umpisa noong May 1, 2020. Mayroon itong 218,000 subscribers at umaabot na sa mahigit 20 million na views sa kanyang mga vlog. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang mga kababayan, lahat, halos lahat ng mga bagong vloggers ngayon mga kapatid or yung mga vloggers ngayon na nag-i-exist dyan sa YouTube at Facebook mga kababayan na nagpapakilala na DDS vlogger di umano sila. Yang mga yan mga kapatid, hindi naman po talaga yan totoong vlogger ni former President Duterte.
'Di ba? Nakikisakay lang yan sila mga kababayan, gamit-gamit ang pangalan ni former President Duterte para makakuha sila mga kapatid ng views. 'Di ba? Alam niyo mga kababayan, kung legit ka na vlogger ni Duterte, hindi ka gagawa ng isang bagay na alam mong ikakasira ni former President Duterte. Regardless pa kung ano ang ginagawa ni former President Duterte laban sa administrasyon ni PBBM. 'Di ba? Tingnan niyo sila Banat Bay mga kapatid. In fairness naman kay Banat Bay at sa iba pang kasamahan niya na lehitimong vlogger ni Digong mga kababayan. 'Di ba? Iba yung atake nila mga kapatid sa administrasyon. Hindi katulad ng mga tawag nito, itong mga nagpapakilalang vlogger kuno sila ni former President Duterte na kung saan mga kababayan, very obvious po mga kapatid na sinasakyan lang nila ang issue ni former President Duterte para magkaroon ng views. Tingnan nyo mga kababayan, 'di ba? Hindi man lang iniisip mga kapatid nitong nagpakilalang DDS vlogger na sa kanyang ginawang fake news mga kababayan ay maaari pong maapektuhan itong kanyang amo na si former President Duterte. 'Di ba? Biruin mo gumawa ka ng isang fake news na kung saan nagresulta sa pagkataranta ng mga taga-suporta ni former President Duterte. 'Di ba? Sabihin man natin kumita ka diyan pero kapatid, tingnan mo, may kaso ka na ngayon. 'Di ba? Mga kababayan, kahit sabihin nating nagpapakilala na vlogger ni ganito, ni ganyan itong nasabing tao, pag may mga impormasyon ng mga kapatid na sa tingin nyo talagang kailangang i-verify nyo po. Huwag nyo po basta-bastang paniwalaan yan mga kababayan porket nagpapakilala siya na vlogger siya ni ganito, vlogger siya ni ganyan. Tingnan nyo mga kapatid ang resulta. 'Di ba? Kayo mismo mga DDS, na fake news, 'di ba? Hindi ba kayo nahiya sa mga sarili nyo? Ganon kayo kauto-uto. Dahil hindi na kayo nag-iisip, basta-basta na lang kayong sumugod dyan. Di ba? Di sana, naiwasan nyo yung fake news na yan kung binerify nyo muna, yung sinasabi ng nasabing vlogger. Totoo ba to? I-raid ba talaga ang bahay ni Tatay Digong? Ano pa ba yung ibang kaso ni Tatay Digong? Sa pagkakaalam ko kasi nandun na lahat nakapile na lahat sa ICC. So bakit i-raid pa ang bahay ni Tatay Digong? 'Di ba? Pero dahil wala nga kayong mga wala kayong ganito, 'di ba? Wala kayong ganito. Ano nangyari sa inyo? Na fake news kayo. Yung vlogger kumita, 'di ba? Kumita siya. Dahil nga naniwala kayo sa sinasabi niyang fake news. Pero ngayon, itong vlogger nito mga kapatid, ilang araw na lang mga kababayan, makikita na naman natin itong umiiyak mga kababayan sa harap po ng PNP or di kayo sa harap ng NBI mga kapatid. And please lang sa ating mga otoridad dyan, mga kapatid, hindi po namin kailangan ng public apology nitong mga fake news vlogger na ito. Ang kailangan po namin, makita silang naghihimas rehas. Hindi namin kailangan ng public apology tulad nung taga Cebu, na gumawa ng fake news, patungkol dito sa NBI at PNP ba 'yun? Nagkakabayaran na daw, 'di ba? Mga kababayan, nag-public apology lang and parang maaabsuelto pa yata mga kapatid. Di ako sure kung maaabsuelto talaga. Pero parang ganon yung dating mga kababayan Ang panawagan natin sa ating mga otoridad diyan, huwag po ninyong hayaang mag-public apology lang, ikulong nyo po. Patunayan nyo na umiiral ang batas dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi marami pong mabibiktima ng mga Pilipino. Marami pong mga kababayan natin ang mamimislead mga kababayan dahil sa mga fake news vlogger na yan, nila former President Duterte. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video mga kapatid, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.